Ang mga magulang ni Juna ay napaslang sa pamamagitan ng mga bala sa digmaan, na nagpasiklab sa kanyang pagkamuhi sa lahat ng nagbebenta at gumagawa ng mga armas. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga twist ng kapalaran, napunta siya sa Hekmatyar, ang sindikato sa trafficking ng armas na pinamumunuan ng babaeng nagbebenta ng armas na si Kuko. Nahaharap ngayon si Juna sa isang mabilis na seremonya ng pagsisimula at ang apurahang hamon ng paglutas sa kasalukuyang suliranin ng sindikato, isang batch ng kanilang mga armas ang nasamsam. Ipinakilala ni Kuko si Juna sa mga miyembro ng grupo. Natahimik ang lahat habang pinagmamasdan ang malinaw na parang talunan na si Juna. Ipinaalam ni Kuko kay Juna ang kanilang layunin ay makuha ang kargamento ng armas, at ang kanyang partikular na gawain ay alisin ang target. Nagsimula ang operasyon at tinawagan ni Kuko ang customs contact, na iginiit na ang mga sandata ay nagpapataas lamang ng digmaan. Napagtanto ni Kuko ang contact na nilayon upang sapilitang kumpiskahin ang kargamento. Tahimik na nagkarga ng bala si Juna sa likuran. Inimbestigahan na ni Kuko si Juna bago siya kunin, kahit alam niyang hindi niya gusto ang paggamit ng mga armas. Gayunpaman, sa pagmamasid sa kanyang hindi nakakatakot na bilis ng pag-reload, wala itong kinalaman sa puot. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga miyembro ng koponan tungkol sa kaligtasan ni Kuko sa bagong recruit. Sa pagkakataong iyon, may nag-overtake sa kanila. Tinanong ni Juna si Kuko ng rules ng engagement. Sinabi ni Kuko na dapat silang umatake muna. Agad na binuksan ni Juna ang sunroof at nagpaputok, na kinilala ito bilang isang advanced scout unit, na may pangunahing puwersa na darating. Ang mga armas na dinala ni Kuko ay mga bahagi ng MiG-29 components, ito ay binubuo para sa isang paghahanda ng Air Force. Kaya naman, hinding-hindi hahayaan ng mga confiscator na maabot sila ng buhay sa daungan. Ang kasamahan sa koponan na si Balmit ay nag-utos sa mga kaalyado na isara ang distansya sa humahabol na sasakyan. Binalaan ni Juna si Kuko na bantayan ang mga pag-atake sa gilid. Sumakay si Balmit sa isang sasakyan ng kaaway at inalis ang mga kalaban. Inihayag ni Kuko na ang mga humahabol sa likod ay hinarap, ngunit ang tingin ni Juna ay nakalock sa rocket launcher sa isang nakasunod na armored tank. Hinugot niya ang isang grenade pin, binalaan si Kuko na bilisin, pagkatapos ay ibinato ito. Binago ng pagsabog ang trajectory ng missile, na ginawa itong tumama sa isang malapit na kotse sa halip. Kinuha ni Juna ang isang lumulutang na manika at talagang ngumiti. Gayunman, inalerto ni Kuko si Juna sa tiyempo ng susunod na pag-atake. Pinaputukan ni Juna ang kaaway bago pa man nila ma-set up ang launcher. Walang choice ang confiscator kundi mag-utos na umatras, dahil nakarating na si Kuko sa daungan. Kaya lang niyang isugal na pagkatapos ibigay ni Kuko ang mga kagamitan sa militar, hindi sasabak sa digmaan ang bansa. Sa sandaling ito, ipinaalam ni Kuko kay Juna na bagamat kinasusuklaman niya ang mga baril ng higit sa sinuman, ang mga armas ay kinakailangan para sa paghihiganti at pagpaslang sa mga nagbebenta ng armas. Hanggat sumapi si Juna sa kanyang sindikato, tuturuan niya ito kung paano humarap sa mga armas. Tinanong ni Juna si Kuko kung bakit siya nagkukuha ng armas, inaangkin niya na ito ay para sa kapayapaan sa mundo. Habang nagbabantay sa gabi, naramdaman ni Juna na may pumasok sa gusali ito ang kasamahan ni Kuko. Inutusan siya ng teammate at si Uncle Lim na magpatrol. Tinanong ni Juna si Lim kung bakit, bilang isang nangungunang mersenaryo, siya ay naging subordinate ni Kuko. Sinabi ni Lim na ginawa niya ito para sa kilig at na si Kuko ang pinakapambihirang pinuno na nakita niya. Kaagad pagkatapos, nakasalubong nila si Kuko na gumagala na kalahating tulog, kaya binawi ni Lim ang kanyang naunang pahayag. Sa pagpupulong sa hapon, nakatanggap si Kuko ng balita mula sa Punong Tanggapan, isa pang organisasyon, na nakakita ng kanilang matagumpay na pagbebenta ng armas, na nilayo na gayahin sila. Bagamat normal ang pagkakaroon ng mga kakompetensya, dahil ang intelligence ay nagmula mismo sa Punong Tanggapan, ang maling paghawak sa sitwasyon ay maaring magresulta sa pagkahati ng kanilang mga sweldo. Kaya naman, nagpasya si Kuko na alisin ang kalabang organisasyon. Inatasan niya sina Balmit at Tuho na makipag-negotiate sa militar, habang pinangunahan ni Lim ang armadong pangkat upang magbigay ng suporta. Si Juna ay nanatili sa tabi niya bilang isang bantay. Natuklasan ni Tuho na ang grupong naguhukay sa kanilang negosyo ay isang grupo ng mga hinir na mersenaryo, ngunit nanatiling labis na nag-aalala si Balmit sa kaligtasan ni Kuko. Samantala,
Inabot ni Kuko kay Juna ang isang ekstrang pistola. Sinuri niya ang mensaheng ipinasa sa kanya ni Tuho at sinenyasan ang Lim Squad na simulan ang pangangaso. Inutusan ni Kuko si Juna na sa pagkakataong ito ay magpapanggap na siya bilang kanyang nakababatang kapatid. Hindi siya kikilos hanggat hindi binibigyan ng utos. Kailangang sabihin, parehong may puting buhok at pulang mata ay nagbibigay ng kredibilidad. Ang karibal na nagbebenta ng armas ay talagang hindi nagduda sa kanilang pagpapanggap na magkapatid. Matapos makipag-usap si Tuho sa militar, ipinahayag nila na sa pagdating ng MiG-20, ang kanilang interes sa pagbuo ng mga armas ay tunay na napukaw. Pagkatapos ay inutusan ni Kuko si Tuho na maghanda ng mga air-to-air missiles sa harap mismo ng karibal na nagbebenta ng armas. Inakusahan sila ng karibal na nagbebenta ng armas na ninakaw ang kanyang negosyo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi kailanman sinadya ni Kuko na magpakita sa kanya ng kagandahang loob mula nang makita niya ang kanyang profile. Sinabi niya na sa paggawa nito, inilalabas niya ang mga mandaragit na hayop sa kanyang kawan. Ang kanyang side acting ay ganap na makatwiran. Galit na galit ang kalabang nagbebenta ng armas at talagang naghagis ng baso, tumama sa ulo ni Kuko. Agad na inilabas ni Juna ang kanyang baril ngunit pinigilan siya ni Kuko. Inalis ng dealer ang mga bala sa baril ni Juna at binalaan si Kuko na huwag kumilos. Ilang sandali pa, tumawag ang nagbebenta ng armas para tanungin kung nasaan ang kargamento ng kanyang kagamitan. Tumawa si Kuko, na tinatawag siyang walang isip. Na-neutralize na pala ng Lim Squad ang mga sniper sa tapat ng gusali. Higit pa rito, nakuha ni Tuho ang militar na ipawalang bisa ang utos ng transaksyon sa nagbebenta ng armas. Kung wala ang proteksyong talisman na ito, ang nagbebenta ng armas ay walang halaga. Pagkatapos ay pinaputukan siya ni Juna sa ulo. Sinuri ni Juna ang sugat ni Kuko, buti na lang at mukhang galos lang ito. Pagkatapos ng labanang ito, formal na sumali si Juna sa grupo ni Kuko. Nang gabing iyon, tinawag siya upang magluto para sa kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, ang pagkain ay napakasama kaya halos malason ang kanilang mga kasamahan sa koponan. Kasunod nito, nagpa siya si Kuko na magpatuloy sa susunod na lokasyon ng pagbebenta ng armas. Nauna sina Tuho at Balmit. Mahina ang signal, pasulpot-sulpot na dumating ang mga mensahe mula sa punong tanggapan. Sa sandaling iyon, ang sasakyan na sumusunod kasama ang kanilang convoy ay napahinto ng isang self-detonated tank na nakaharang sa kalsada. Bukod dito, natuklasan ni Kuko na ang buong network ng komunikasyon sa hinaharap ay nawasak. Ang lugar na ito ay naging isang lugar ng digmaan. Pinalibutan ng mga tropang panlaban si Kuko at ang kanyang grupo. Gayunpaman, ang layunin ni Kuko sa pagdating ay upang maghatid ng mga armas sa mga tropa. Nang marinig na ang lugar ay naging war zone 8 oras bago ito, itong major na tumatanggap ng kargamento ay hindi agad pumirma pagkatanggap. Gusto pa niyang makausap si Kuko. Naisip ni Kuko na ang kasama ay malamang na gustong kumuha ng higit pang mga armas mula sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin ni Kuko na naruroon din sa site ang British arms dealer na si Carrie. Higit pa rito, dinala niya ang Major Stinger missiles. Nang makita ito, sinabi ni Kuko na dahil may source siya, aalis na siya. Gayunpaman, sinabi ng Major na kailangan pa rin niya ang tulong ni Kuko para makakuha ng field radar system. Sa mga naunang pakikipag-ugnayan, ang kanilang mga kakayahan sa komunikasyon at reconnaissance ay nasira. Walang mismong source si Carrie ngunit alam niyang anak si Kuko ng isang magnate sa pagpapadala. Pinamunuan niya ang Europe-Africa Weapons Transport Division. Paano siya posibleng hindi makakuha ng radar? Napagtanto ni Kuko na sinusubukan ni Carrie na ibaling ang sisi. Ngunit sa magkabilang panig sa isang pagkapatas, si Kuko ay sinenyasan ang kanyang mga kasamahan sa koponan na huminto. Hinarap niya ang major, pinaghihinalaang hindi lamang nito pinutol ang mga komunikasyon kundi nakapaslang din ng mga sibilyan at mamamahayag. Malamang, nilalayo niyang sugpuin ang balita ng pipeline ng langis para manapaliyahin ang kita. Sinabi ng major na ito lamang ang ginawa ng militar at hindi binigyan ng pagkakataon si Kuko na tumanggi. Tinanong ni Lim si Kuko kung ano ang gagawin. Si Kuko ay gumawa ng isang kilos, magpanggap na tanggapin at gawin ang kanilang pagtakas. Ang kabilang panig ay nangako na ang pagbabayad ay darating, ngunit ang tono ay nagpapahiwatig na ito ay mangyayari lamang kung sila ay manalo sa laban. Hindi nagustuhan ni Kuko ang pagkakautang higit sa lahat.
Kinabukasan, kailangan pa niyang tumawid sa war zone para hanapin sina Balmit at Tuho. Nagtalaga ang major ng dalawang tropa kay Kuko at binalaan siya na huwag magpanggap na tanggapin ang utos at pagkatapos ay tumakas. Labis na kinasusuklaman ng sundalong ito ang mga nagbebenta ng armas, sa paniniwalang si Kuko ay nakinabang sa buhay ng iba. Nagreklamo si Kuko na masyado siyang nagsasalita, sa kadiretsyong kinargahan ni Juna ang kanyang baril at agad na tumahimik ang mga sundalo. Pagdating sa kabundukan, bumuhos ang hamog. Inutusan ni Kuko si Juna na gamitin ang satellite phone para makipag-ugnayan kay Tuho. Sa sandaling iyon, dalawang helicopter ang lumipad sa itaas. Nakilala agad sila ni Kuko bilang Milmi 24. Inatake ng mga helicopter ang mga bundok sa ibaba, nakakagulat, ang mga missile ng Stinger ay hindi nakuha ang kanilang mga target. Tinanong sila ng mga kasamang sundalo kung ano ang nangyayari, ngunit sinabihan sila ni Kuko na lumikas. Ang mga helicopter ay binago upang makita ang temperatura ng infantry sa ibaba. Mabuti na lang at walang balak ang mga helicopter na tapusin sila. Napansin ng sundalong nakatakas sa sakuna na laging nakangiti si Kuko, na ikinatakot niya. Tinanong ni Juna si Kuko kung bakit hindi na lang niya ibinenta ang mga kagamitan sa kanila. Sinabi ni Kuko na ang digmaang ito ay matatapos sa 2 araw ng hindi hihigit, ang isang panig ay ang Ruso, masyadong abala upang maglaan ng mga mapagkukunan, ang isa ay ang ambisyoso ngunit walang pera na major, ni hindi makakakuha ng pipeline ng langis. Natagpuan ni Kuko na hindi ito kawili-wili, at nawalan na siya ng interes sa pakikitungo sa unit na ito. Kasunod nito, pinangunahan ni Kuko ang koponan sa kabila ng mga bundok upang maabot ang lugar ng transaksyon. Samantala, ang dalawang elite na sakop ni Carrie, na ikinairita ng mga sundalong ipinadala rin para subaybayan sila, ay pinaputukan na lamang ang dalawang lalaki. Nadismaya si Carrie ngunit kinailangan niyang maghanap ng mapa at magpatuloy. Bago makarating si Kuko sa lugar ng transaksyon, inutusan niya si Balmit, na naghihintay, na hulihin ang mga sundalong sumunod sa kanila. Pagdating sa transaction site, nakita niya si Carrie. Ipinaalam ni Carrie kay Kuko na pinaslang ng kanyang subordinate na si Meldo ang mga tauhan ng major, kaya malamang na may darating na mga humahabol. Si Meldo ay palaging nakatutok kay Balmit, pagkakita kay Balmit, ipinahayag niya na gusto niya itong labanan. Walang choice si Kuko kundi hayaan si Balmit na tanggapin ang hamon. Ang resulta ay na-overwhelming ni Balmit si Meldo sa laban. Ang kanyang sorpresang pag-atake ng punyal ay inaasahan ni Juna, na nagbabala kay Balmit ng maaga, na tinitiyak ang kanyang tagumpay. Wala talagang pakialam si Meldo sa tinatawag na digmaan, siya ay isang natural-born combat fanatic. Ang kanyang pagkakasangkot sa mga nagbebenta ng armas ay nagmula lamang sa kanyang pagnanais na lumaban, ang pagprotekta sa kanyang tinubuang bayan ay isang dahilan lamang. Pagkatapos, biglang nakaramdam ng panganib si Meldo at tumakas. Tiyak na naabutan sila ng mga humahabol na tropang ipinadala ng Major. Sinabi ng Major na hindi mahalaga si Carrie, ngunit kailangang mahuli ng buhay si Kuko. Noong una ay inisip ni Carrie na ang unang pag-alis ni Kuko ay nangangahulugan na siya ay nasa malinaw. Hindi niya inaasahan si Kuko, nang nasa labas na siya, agad na dinasarmahan ang sarili, tahasang sumuko, at pinagtaksilan si Carrie. Pinilit nito si Carrie na makipaglaban sa mga sundalo. Sinamantala ang pagkakataong ito, nakatakas si Kuko kasama ang kanyang squad. Si Juna ay tunay na nilibang, first time niyang umiwas sa away. Nakuha nga ng koronel ang mga armas, gayunpaman, sa sandaling makuha niya ang mga ito, ang magkasalungat na panig ay tumigil sa kanilang mga airstrike. Ang mga armas na ibinebenta ni Kuko ay parehong deterrent at hindi na ginagamit na bakal. Ang digmaan ay hamupa dahil ang balanse ng kapangyarihan ay naibalik, dahil walang sino man ang tunay na nagnanais ng digmaan ng pagkalipol. Ang orchestra ay isang propesyonal na pangkat ng assassin na binubuo ni Shisho at ng kanyang apprentice na si Chenacho. Hinahabol ng dalawa ang isang subordinate na tumakas gamit ang pera ng amo ng mafia. Naniniwala ang target na makakatakas siya, ngunit direktang naglagay ng mga bitag si Chenacho, dahan-daw ang pinahirapan ang taksil na subordinate na ito. Bago masawi, nagtanong ang nasasakupan kung bakit walang suot na damit na panloob si Chenacho. Pagkaalis, medyo curious din na tinanong siya ni Shisho kung bakit. Tinanong ni Chenacho kung interesado siya. Sinabi ni Shisho na mas gusto niya ang mga mature na babae at mayroon silang ibang misyon.
Samantala, tinuturuan ni Kuko si Juna, hindi na siya batang sundalo. Dahil sumali siya sa kanyang maliit na unit, kailangan niyang maging isang mahusay na all-rounder. Bagamat lahat ng tao sa kanyang maliit na unit ay sira-sira, lahat sila ay lubos na may kakayahan. Ang dahilan ng pagtuturo kay Juna ay dahil nahirapan siyang unawain kahit simpleng karagdagan at pagbabawas, na halos nagpatawa sa buong grupo. Napansin ni Juna na tumitingin si Kuko sa isang listahan. Ang kumpanya ay magpapadala sa kanila ng mga malapit na listahan ng asasin para sa pag-iingat. Gayunpaman, ito lamang ang dulo ng malaking bloke ng yelo. Ang lungsod ay medyo ligtas, at sa pagprotekta ni Juna at ng iba pa sa kanya, ang kaligtasan ni Kuko ay hindi dapat maging isang malaking issue. Kabilang sa mga asasin na ito ay mga miyembro din ng orchestra. Sinasabing ang gobyerno ng Pransya ay gumugol ng 20,000 bala sa pagsisikap na alisin ang orchestra na ito ngunit sa huli ay nabigo. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang nagbebenta ng armas ay umaakit din ng labis na puot, kaya't ang pagiging target ng mga asasin ay normal. Sa sandaling iyon, dumating si Balmit upang tanungin si Kuko kung gusto niyang makipag-date ng magkasama. Sa una ay sinadya ni Kuko na isama si Juna, ngunit sa huli ay pinananatili siya para sa pagtuturo. Nang makitang umalis si Kuko, biglang sinabi ni Juna na kailangan niyang gumamit ng banyo. Kaya naman, matagal na naghintay si Tuho sa kinaroroonan niya nang hindi bumabalik si Juna. Nang matagpuan ang banyo, natuklasan niya na ang bata ay nilaktawan ang pagtuturo. Samantala, naglalakad sina Chinacho at Shisho sa isang kalye. Nagtago siya ng ilang espesyal na damdamin para kay Shisho ngunit bihirang ipakita ito ng normal. Sinabi ni Shisho na dapat tumangala sa langit ang kanyang mga asasin sa mga regular na oras. Ang pagtitig sa lupa ay haarang sa kanilang paningin. Nadaanan ni Chinacho si Juna na nilaktawan ang pagtuturo at agad siyang nakitang kaibig-ibig. Sa sumunod na segundo, nawala si Juna. Sa pagkakataong iyon ay palihim na nakabuntot si Juna sa dalawa. Nakita ni Kuko ang isang napakagandang relo, agad namang nag-alok si Balmit na bilhin ito para sa kanya. Sa sandaling pumasok si Balmit sa tindahan, natagpuan ni Chinacho si Kuko. Isang standoff ang naganap at gumalaw si Shisho para tapusin si Kuko mula sa likuran. Nagpakita si Juna, hinawakan si Kuko, at kinaladkad papunta sa isang sulok. Galit na takot na tinawag ni Balmit si Kuko. Kitang-kita rin ni Chinacho ang taong nagligtas kay Kuko, ang batang maputi ang buhok na nakita niya sa tabi ng kalsada. Niyakap ni Kuko si Juna at kinas. Si Juna, na namumula ang mukha, ay nagsabi kay Kuko na huwag ilagay sa panganib ang sarili. Sumagot si Kuko na kung hindi ka makaiwas ng bala, matatamaan ka, tsaka isa siyang arms dealer, paano siya matatakot sa mismong mga bagay na ibinebenta niya. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad pasulong sa kabila ng panganib. Walang pagpipilian si Juna kundi paputukan ang mga kalapit na umuusbong na mga kaaway. Hindi nasisiyahan si Chinacho sa saloobin ni Kuko, mayroon siyang maliit na kanyon at naghanda na pasabugan si Kuko. Ang mga pulis na dumating sa pinangyarihan ay pinasabog ni Chinacho. Tinawag ng mga miyembro ng orchestra ang tunog ng mga pagsabog ng armas na musika, sa paniniwalang mas malakas ang tunog, mas maganda ito. Idiniin ni Juna si Kuko habang pinapanood ang palabas. Sumugod din si Balmit na may dalang blast shield at pinaputukan si Shisho. Sa galit, itinaas ni Shisho ang isang machine gun at pinaputukan ang kalasag. Isang bala ang tumagos sa kalasag at tumama sa hita ni Balmit. Bumagsak si Balmit sa lupa at humingi ng paumanhin kay Kuko, sinabing baka hindi na siya makatulong sa pagkakataong ito. Sinabi ni Kuko na ayos lang, papunta na ang ibang teammates. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Juna ay sumugod na may dalang MP5. Habang ang magkabilang panig ay tila malapit ng masawi ng magkasama, halos sabay-sabay na pumagitna sina Chinacho at kasamahan ni Kuko. Hinailan ng isa si Juna pabalik, pinigilan ng isa si Shisho sa patuloy na pagpapaputok. Ito ay dahil nakita ni Chinacho si Juna na sobrang cute at nadama na ang kanyang kasawian ay magiging isang awa. Naisip ni Juna na sinira ni Lim ang kanyang plano. Gayunman, sinabi ni Lim na bagaman maaaring mapaslang ni Juna ang mga asasin, siya mismo ay tiyak na masasawi. Sinabi sa kanya ni Lim na ang pangkat ni Kuko ay hindi kailanman nakikibahagi sa magkasalungat na mapanirang labanan, ang tanging layunin nila ay matiyak na ang kalaban lang ang masasawi.
Ang kanilang squad ay nakakuha ng karanasan sa pamamagitan ng napakalaking akumulasyon ng mga armas. Ang pagkawala ng kahit isang miyembro ay kawalan ng paggalang sa firepower supremacy. Nang marinig ang sinabi ni Lim, tumahimik si Juna. Pagkatapos ay inutusan ni Lim si Juna na takpan ang pag-urong ni Kuko, habang sila ni Balmit ay tinatakpan sila mula sa likuran. Nang marinig ito, nagalit ang dalawang miyembro ng orchestra. Ang sniper na may silencer ay karagdagang patunay na naramdaman nilang nilabag ang orihinal na layunin ng mga armas. Tinuya sila ni Lim, sinabing ang kanilang malakas na putok ay nakakagambala lamang sa kapayapaan. Sa galit, nagpakawala si Shisho ng sunod-sunod na putok sa kanila. Matapos alisin ang laman ng kanyang magazine, wala siyang agarang resupply. Diretsyong hinawakan ni Chanacho ang kamay niya at hinayla siya patungo sa kanilang sasakyan. May iba pa silang armas sa sasakyan, ngunit hindi ngayon ang pinakamagandang panahon para makipaglaban, lalo na't wala si Juna sa listahang nakuha nila. Sa sobrang galit ni Shisho ay gusto niyang pahirapan ang information broker. Gayunpaman, napapanahong pinigilan ni Chanacho ang emosyon ni Shisho. Kinumpirma rin ni Lim ang hinala ni Balmit, si Chanacho ang may kontrol, na may kakayahang agad na pamahalaan ang mga emosyon ng kanyang kakampi at nagsagawa ng perpektong depensa. Para matalo sila, kailangan muna nilang paghiwalayin ang dalawa. Isinakay ni Lim si Balmit sa sasakyan ng isang teammate at pagkatapos ay tinawag ang isa pang teammate bilang kapalit. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Juna si Kuko sa kanilang pagtakas. Nagtaka si Kuko kung bakit naglakas loob ang mga miyembro ng orchestra na magpaputok sa publiko. Sinabi ni Juna na ang kanyang mga sandata ay mga bagay na nakakaakit sa mga tao, kapag ang isang tao ay nagkaroon ng lubos na pagtitiwala sa mga armas na kanilang taglay at ganap na nahuhulog sa pagpapaputok, hindi maiiwasang maliligaw sila. Habang tumatakas ang dalawa, nagsara ng distansya ang dalawang humahabol na koponan mula sa likuran, nagdala pa ang orchestra ng mabigat na machine gun at si Lim at Tuho ay mabilis na tumakbo. Ang kwento kung paano nagkakilala sina Chanacho at Shisho ay malalim din ang ugnayan. Sa orihinal, si Chanacho ay isang babae mula sa isang masayang pamilya. Isang araw, dinala siya ng kanyang mga magulang upang manood ng isang opera. Ang target ni Shisho, gayunpaman, ay mga aktor mula sa opera. Pinili niyang hindi pumaslang ng patagong ngunit sa halip ay nagpaputok ng walang habas sa mismong lugar ng opera. Hindi lang mga artista ang pinaslang niya kundi pati na rin ang iba pang audience members. Nasawi ang mga magulang ni Chanacho sa pagprotekta sa kanilang anak na babae. Balak niyang paputukan si Shisho ngunit hindi niya nataman. Sa huli, nagustuhan siya ni Shisho at inilayo siya. Pagkatapos, naabutan na ng dalawang miyembro ng orchestra si Kuko. Gayunpaman, dumating din si Balmit at ang kanilang mga sasakyan. Direktang hinarang ng convoy ang lugar sa tabi ni Kuko at Juna, na tinangkang hadlangan ang linya ng paningin ng orchestra duo. Ngunit natuklasan nila na ang sasakyan ng orchestra ay may dalang M2 Browning. Natulala ang buong koponan, paano madadala ng hayagan ang gayong bagay sa lungsod. Gayunpaman, dahil ang kaaway ang nagmamay-ari nito, malinaw na ang kanilang layunin ay tapusin si Kuko. Matapos malaman ni Juna ang sitwasyon sa pamamagitan ng earpiece, hinawakan niya si Kuko at gamulong pababa sa baybayin. Kaya naman, nang bumalik si Chanacho at nagpaputok, muntik nang mabaligtad ang convoy na lulan si Balmit at ang iba pa. Gayunpaman, hindi nakita ng dalawa ang katawan ni Kuko. Sa pagkakataong iyon, hinaranggan ni Juna ang mga pasulong na hakbang ni Kuko. Tumingin siya ng bahagya, at agad na lumipad ang mga bala ng kalaban. Ngunit hindi siya umatras, sa halip, nagpaputok siya pabalik sa pinanggalingan ng mga papasok na bala. Sa puntong ito, naramdaman ni Chanacho ang panganib at sinubukang hilahin si Shisho pabalik para umatras. Ngunit si Shisho ay nawala na sa pag-iisip at sumugod. Direkta siyang pinaputukan sa puso ng isang malayong sniper. Ang pangkat ni Kuko ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon para sa resuscitation, isang pangalawang bala ang tumama sa utak ni Shisho, nagwala kaagad si Chanacho. Binaligtad ni Shisho ang kanyang buhay, at ngayon ay talagang iniwan niya siya sa pamamagitan ng pagkasawi. Alam ng koponan na mayroong pangalawang asasin. Sinabi sa kanila ni Lim na huwag mag-abala. Ang pangalawa ay isang mahuhusay na individual. Kahit na sila ay nagpahayag ng kanilang sarili, hindi siya maaaring ma-snipe. Sa katunayan, kahit na nasiraan ng loob si Chanacho,
ang kanyang mga paggalaw ay nakaiwas pa rin sa sniper rifle at nakaiwas sa putok ng iba. Pinulot niya ang krus na ibinagsak ni Shisho at ipinahayag na kahit gaano pa ito katagal, tatapusin niya si Kuko. Namangha si Kuko na pinapanood ang kanyang backflip para umiwas sa mga bala at walang magawang manood habang nakatakas si Chinacho. Isang tanong lang ang nananatili sa isip ni Kuko, bakit hindi nakaandi ang babaeng ito? Sa sandaling ito, hindi inaasahang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Itinabi ng lalaki ang isang pulis na bumunot ng kanyang baril at hindi inihayag ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan. Tinanong ni Juna si Kuko kung ano ang gagawin ngayon. Dahil dito, sinipa ng lalaking ito si Juna sa dagat. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang layunin na hulihin si Kuko. Itinaas ni Kuko ang kanyang kamay, nagsenyales sa kanyang paligid, at masunod ang sumunod sa kanya sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, ang lalaking ito ay sa halip ay inaresto ng pulisya. Tungkol naman sa umano'y putukan, tuluyang hindi ito pinansin ng mga pulis. Dahil malawak ang koneksyon ni Kuko, kilala rin niya ang hepe ng pulisya. Sumakit ang ulo ng hepe dahil ang lalaking ito ay ahente ng CIA na nagngangalang Scarecrow. Gayunpaman, pinigilan ng hepe ng pulisya ang bagay na ito, ang putukan ay ginanap bilang internal police affair. Hiniling niya kay Kuko na batiin ang kanyang ama para sa kanya. Nakangiting umalis si Kuko sa istasyon. Galit na galit si Scarecrow, na pagtatanto na may kumuha ng litrato sa mission site at nakita ang pulis na nagpapadala ng mga text message, agad niyang naunawaan na siya ay nalinlang. Nagmamadali siyang lumabas upang hanapin si Kuko na naghahanda ng umalis. Galit na galit, sinuntok niya si Kuko, at sinabing mahuhuli niya ito balang araw at sisiguraduhing hindi ito makakakilos ng mayabang dahil sa pera at kapangyarihan. Sumagot si Kuko na ilang beses na niyang narinig ang mga naturang deklarasyon. Pagkatapos umalis sa istasyon, naalala niya ang hepe na binanggit ang kanyang mga pribadong puwersa na lahat ay nasa hotel. Pagdating sa entrance, gayunpaman, nakita niya ang kanyang sarili na hindi makagalaw dahil maraming tao ang lihim na nakatingin sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Juna sa sandaling iyon, kanina pa siya naghihintay sa labas ng police station. Dahil hindi siya nakalista sa intelligence ng pulisya, nakatakas si Juna. Nang makitang nasugatan si Kuko, nakaramdam ng pagkadismaya si Juna. Gayunman, inisip ni Kuko na hindi ito mahalaga at nagmamadaling iniuwi si Juna. Naglalakad ang dalawa habang nag-uusap. Sinabi ni Kuko na malinaw na kinasusuklaman ni Juna ang mga armas, gayunpaman siya ay banayad sa tuwing magpapaputok siya ng baril. Gayunpaman, pinakamahusay na panatilihing nakatago ang kabaitan sa puso ng isa dahil sa panahon ng labanan, kahit na bahagyang pag-aatubili ay maaaring isang nakakasawi na kapintasan. Nagdalamhati siya na sa panahon ngayon, ang mga pondong ginagamit ng sangkatauhan para sa pag-unlad ay talagang mas mababa kaysa sa mga gastusin sa digmaan. Nagtataka si Juna kung bakit si Kuko, na malinaw na isang nagbebenta ng armas, ay nagpapakita ng pag-iwas sa tuwing na pag-uusapan ang digmaan. Sinabi ni Kuko na ang mahusay na pagbebenta ng mga armas ay hindi nangangahulugang gusto niya ang digmaan. Higit pa rito, sa lipunang ito, ang mga ordinaryong sibilyan ay nagtataglay ng mga baril kaysa sa militar. Ang mga armas na hawak ng mga tinatawag na anti-government forces ay umabot lamang sa 0.1% ng mga armas ng mundo. Ang ideya na ang pagkuha ng baril ay hindi maiiwasang maging marahas sa isang tao ay hindi rin ganap na totoo. Sinabi niya ito kay Juna hindi para kunin ang tiwala niya kundi hayaan siyang humusga mismo ng tama at mali batay sa impormasyon. Makalipas ang 3 araw, nakalaylo ang squad ni Kuko sa hotel. Pumuslit si Chinacho sa rooftop, ngunit nahuli lang ni Kuko. Sinabi sa kanya ni Kuko na papuputukan siya kapag gumalaw siya ng 1 pulgada. Nalaman kaagad ni Chinacho na nasa malapit ang assassin na nagpaputok kay Shisho. Agad niyang ibinaba ang kanyang sandata, hudyat ng pagsuko. Sinabi ni Kuko na walang panalo or talo sa pagitan nila, na pagpustahan niyang darating si Chinacho para tapusin siya sa loob ng 3 araw. Kung hindi dumating si Chinacho sa loob ng 3 araw, natalo na si Kuko. Isa lang ang tanong ni Kuko, bakit hindi nakaandi si Chinacho? Idinagdag niya na kung sumagot si Chinacho, sasabihin niya sa kanya ang dahilan kung bakit siya nagbebenta ng mga armas kahit alam niya ang mga panganib. Kaya inamin ni Chinacho, mula nang minsan siyang nabasa sa tubig ng ilog,
nakipaglaban ng walang damit na panloob, at natuklasan na ang kanyang katumpakan sa pagpaputok ay bumuti ng malaki. Tumawa ng malakas si Coco saka nagtapat din ng totoo. Inoff niya ang kanyang earpiece at nagsalita lamang kay Chinacho. Sinabi ni Chinacho na si Coco ay isang nakakatakot na tao. Walang pakialam si Coco na insultuhan, at nag-alok siya na alagaan si Chinacho. Ngunit tahasang tumanggi si Chinacho, na nananatiling matatag sa layunin ng orkestra. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang baril, nataman siya ng isang sniper shot. Napahawak si Coco sa ulo niya na may habag. Bago masawi, sa wakas ay tumingin si Chinacho sa langit, pagtingin niya kay Coco, akala niya ay halimaw siya. Sa ibang lugar, pagkatapos ng pag-sniping ni Lim, lumakad ang kasamahan niyang si Lazaro. Sinabi sa kanya ni Lim na maaari niyang hilahin ang gatilyo dahil 5 kasamahan ang naunang nasawi sa kamay ng naturang babaeng sundalo. Ang larangan ng digmaan ay tungkol sa pagpaslang or mapaslang. Kung masawi man siya balang araw, hindi niya inaasahan na may maghihiganti sa kanya. Bukod kina Coco at Chinacho sa rooftop, si Juna ay nagtatago din sa likuran. Siya ang kaninang nagpaputok ng baril mula sa kamay ni Chinacho. Hinahamak pa rin ni Juna ang mga sandata, gayunpaman, nakaramdam siya ng pagmamahal kay Coco. Sa tuwing nagsasalita siya, parang na-hypnotize siya, hindi niya magawang magpahayag ng anumang pagkamuhi. Nagsimula ng maglakbay si Juna kasama si Coco. Ang kanilang squad ay kasalukuyang nagdadala ng mga kalakal sa dagat, isang barko mula sa Alemanya ang darating para ilipat ang kargamento. Sa pagkakataong iyon ay nakatanggap ng tawag si Coco na darating ang kanyang kuya. Sa gulat, inutusan niya si Balmit na pumasok sa isang estado ng alerto. Pinahatid din niya si Juna pabalik sa kwarto niya para mag-aral, mas mabuti pang hindi na siya lalabas. Tinanong ni Juna si Willie kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sinabi ni Willie na ang kanilang sitwasyon ay palaging masama at ito ay isang pagkakataon lamang nito. Sa puntong iyon, sumakay na rin sa barko ang kapatid ni Coco na si Casper. Magkamukhang magkamukha ang magkapatid, ngunit mas gusto pa rin ni Balmit si Coco. Si Casper ay hindi rin isang tao na basta-basta, agad niyang tinutuya si Coco na muntik nang mahuli sa Dubai at tuluyan na siyang hindi pinansin ni Coco. Samantala, si Juna ay nag-aaral ng grammar kasama si Willie. Sinabi sa kanya ni Willie ang kwento ng sibat at kalasag. Ang kwentong ito ay nagmula sa isang sinaunang idioma ng Chino, sinabi ng isang nagbebenta ng armas na ang kanyang sibat at kalasag ang pinakamalakas. Pagkatapos ay may nagtanong kung ano ang mangyayari kung ang kanyang sibat ay ginamit sa pag-atake sa kanyang kalasag. Ito ang pinagmulan ng idioma na sibat at kalasag. Umaasa siyang magbabasa pa si Juna ng mga libro para mas marami pang sagot doon. Pagkatapos ay sinabi ni Juna na kailangan niyang pumunta sa banyo, nilinaw na hindi siya lalaktaw sa klase sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, natapos na ni Casper ang pakikipag-usap kay Coco. Partikular niyang binalaan si Coco tungkol sa isang kumpanyang tinatawag na Tianhai Company kamakailan, ang kanilang amo ay isang negosyanteng Chino sa ibang bansa na nag-ooperate sa Africa, at binalaan niya si Coco na huwag silang maliitin. Pagkatapos ay inihayag ni Casper na kailangan niyang gumamit ng banyo. Doon, nakatagpo niya si Juna. Agad na inilabas ni Juna ang kanyang kutsilyo at inatake siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinunggaban siya ng subordinate ni Casper na si Chiquita. Si Chiquita ay hindi lamang nagtagumpay sa malapitang labanan kundi napilipit pa ang punyal ni Juna na wala sa hugis. Nagkita na pala sina Casper at Juna 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan na ang nakalilipas, si Juna ay isang batang sundalo pa rin sa isang basing distrito ng militar. Noong panahong iyon, inaalagaan niya ng husto ang mga bata sa lugar na iyon. Ang mga nasasakupan ni Casper, gayunpaman, ay pumunta doon upang makipagnegosyo sa distrito ng militar. Nang malaman na sila ay mga tauhan ni Casper, ang distrito ng militar ay sumang-ayon sa isang pansamantalang tigil putukan. Ngunit sinabi ng mga tauhan ng militar na gusto nilang makilala si Casper. Naramdaman na ni Juna na may mali, gayunpaman hindi niya inaasahan na may balak silang magpadala ng mga batang sundalo upang subaybayan ang landas. Iyon ang huling beses na nakita niya ang kanyang malapit na kaibigan. Sa huli, natapakan ng kanyang kaibigan ng isang landmine habang nagmamanman at nasawi. Si Juna ay naging sobrang galit.
Sinabi niya sa iba pang mga bata na magtago sa isang ligtas na lugar, pagkatapos ay kinuha ang mga armas at inatake ang mga tauhan ng base militar. Naghanap siya ng paghihiganti para sa kanyang kaibigan. Dahil ang kalaban ay nagmula sa loob at ang kapangyarihan ay naputol, ang mga nasa loob ng base ay ganap na hindi handa, pinaslang silang lahat ni Juna gamit ang kanyang baril. Lumapit siya sa lalaki na sinasabing subordinate ni Casper. Hindi gusto ni Juna ng pera, gusto niyang bumalik ang kaibigan. Pero hindi man lang maalala ng lalaki ang bata na nasawi dahil sa kanya. Kaya walang pagdadalawang isip na pinaputukan at pinaslang siya ni Juna. Habang naghahanda si Juna na akayin ng iba pang mga bata palayo sa base, nakaramdam siya ng nakakagigil na aura na nakakasawi. Sa ilalim ng takip ng usok, nahuli ng kaaway si Juna. Kaya nakilala ni Casper si Juna sa unang pagkakataon. Nang malaman na pinaslang ni Juna ang lahat ng nasa base para sa kapakanan ng isang ulila, na-curious si Casper kung pinaslang ni Juna ang mga base personnel para lang ilabas ang kanyang galit. Tungkol naman sa subordinate na pinaslang ni Juna, walang balak si Casper na ituloy ito. Sinabi niya na nagbenta siya ng mga sandata hindi para magsimula ng mga digmaan kundi para hayaang mapahamak ang baseng iyon ng mag-isa. Sa ganitong paraan, ang bansa ay makakagawa ng mga kalsada para sa transportasyon ng langis ng mas maginhawa. Sa pamamagitan lamang ng mga mapagkukunang pinansyal mas magiging maunlad ang bansa. Nagalit si Juna na ang kanyang kaibigan ay nasawi dahil sa kanila. Sinadya talaga itong sinabi ni Casper, gusto niyang makita kung gaano naging delikado si Juna kapag nagagalit siya, at iniisip niya kung ano ang mangyayari kung sa halip ay matakot si Juna. Gustong itanong ni Juna kung ano ang gagawin nila sa natitirang mga bata, ngunit ikinulong siya sa loob ng isang lalagyan na may lamang banga ng tubig. Hindi nagtagal, nahilo siya sa gutom, ngunit nag-aalala pa rin siya kung ano ang mangyayari sa mga natitirang bata. Nang malaman kung paano tinatrato ni Casper si Juna, galit na itinulak siya ni Kuko palabas ng barko, na ipinahayag na hindi katanggap-tanggap para sa isang may sapat na gulang na mangapi ng isang bata. Nangako si Juna na babawi kay Casper balang araw, kahit na ang pagpaslang sa mas maraming tao ay hindi maibabalik ang kanyang kaibigan. Noong mga araw na iyon na nagugutom sa lalagyan, si Juna ay palaging nakaramdam ng pagkamuhi ng mundo, gayunpaman, mahal na mahal pa rin niya ang mundong ito. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng matinding gulo, at sinabi sa kanya ni Kuko na ganoon lang ang mga tao. Kinabukasan, naglockdown na naman ng klase si Juna. Ipinakita ni Kuko sa mga kasamahan sa koponan ang bagong sasakyan ng kanilang squad, ang kanilang susunod na destinasyon ay ang Africa. Tila abala si Balmit nang marinig ang tungkol sa Africa, tiniyak ni Lim sa kanya na bilang mga teammate ngayon, maaari nilang pag-usapan ang anumang bagay anumang oras. Samantala, nag-aalala si Juna sa kubyerta ng barko, noong ilang araw siyang nagugutom, muling nagpakita si Casper at ipinahayag na nagbebenta siya ng mga armas sa mga responsable sa pagkasawi ng mga magulang ni Juna. Bagaman nag-alab sa galit si Juna, wala siyang lakas para lumaban. Pinatikim sa kanya ni Casper ang tunay na takot. Sa huling negosasyon, ipinangako ni Casper na aalagaan ang tatlong natitirang mga bata ngunit hiniling ang lakas ng pakikipaglaban ni Juna. Dahil nagpakita ng interes si Kuko kay Juna, kumilos si Casper bilang tagapamagitan upang i-connecte sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-hijack ng mga pirata ang kanilang barko sa kalagitnaan ng paglalakbay. Unang nakita ni Balmit ang pangkat ng mga pirata, kahit na nagulat si Kuko sa kanilang mga puwersang kompleto sa gamit, kahit mga helicopter. Ngunit napatunayang walang kabuluhan, ang barko ng isang nagbebenta ng armas ay likas na nagdadala ng mga armas. Agad na pinaputukan ang paparating na helicopter, habang pinasabog ni Yugo ang mga speedboat gamit ang mga rocket launcher. Nakita ni Juna ang paggalaw sa likuran nila, isang batang lalaki, na ikinagulat niya. Ito ay nagparalisa kay Juna sa pag-aalinlangan. Mabilis na natapos ang putukan, ngunit hindi nagawang hampasin ni Juna ang bata, na sa halip ay humarap sa kanya. Sa huli ay pinasuko ni Juna ang bata, na iniwan ang mga kasamahan sa koponan na doble sa pagtawa. Hindi nagpakita ng awa si Kuko, nang malaman niyang malapit ang base ng kalaban, sinipa niya ang bata sa dagat, at inihagis sa kanya ang isang salbabida pagkatapos. Namangha si Kuko sa sarili niyang habag. Pinagmasdan ni Balmit ang matagal nang hindi nakikitang Africa, at ang kanyang mga emosyon ay komplikado.
Sa oras na ito, tinarget din ng ahente ng CIA na si Scarecrow ang African arms dealer na si Chang. Si Chang ay isang ahente para sa Tianhai Company, na di umano ay nakikibahagi sa pangangalakal ng mineral. Gayunpaman, naniniwala si Scarecrow na nagtra-traffic siya ng mga armas. Natunton ni Scarecrow ang Tianhai Company sa pamamagitan ng kapatid ni Kuko. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag patungkol sa intelligence tungkol kay Kuko at iniwan ang bodyguard niya para sagutin ang tawag sa labas. Si Karen sa tabi ni Chang ay naghanda na sundan siya, sinubukan siyang pigilan ng bodyguard ngunit walang kahirap-hirap na ibinaba ito. Kinailangan siyang paalalahanan ni Chang na huwag tapusin ang bodyguard. Talagang tinawag ni Karen si Chang bilang Major General, na nagpapahiwatig na sila ay mga tauhan ng militar. Pinagmasdan ni Scarecrow ang dalawa na lumabas ng silid at natuklasan na ang kanyang bodyguard ay hinarap ni Karen. Ngunit hindi niya hinabol si Chang, dahil nalaman niyang dumating si Kuko sa Africa upang magsagawa ng transaksyon gamit ang mga brilyante. Samantala, si Chang ay nagtalaga na ng mga tropa sa South Africa upang maghanda para sa isang pakikitungo kay Casper. Sa ibang lugar, naghahanda ang matalik na kaibigan ni Kuko na si Men-Ami para sa susunod na araw na pag-akyat sa bundok. Ipinaalala sa kanya ng kanyang katulong ang tungkol sa pakikipagkita kay Kuko kinabukasan, ngunit maluhaluhang sinabi ni Men-Ami na hindi niya matutupad ang kanyang pangako na makipagkita kay Kuko dahil kailangan niyang magsaliksik ng mga pambihirang paru-paro sa kabundukan. Sabay-sabay na tinalakay siya ni Balmit at Kuko. Ang pampublikong pagkakakilanlan ni Men-Ami ay isang taga-disenyo ng pabrika ng laruan, ngunit ang mga laruan na kanyang idinisenyo ay maaaring gumana bilang mga sandata. Napansin ng katulong na ang bundok na balak akyatin ni Men-Ami ay naharang ng makapal na snow, ngunit pinilit ni Men-Ami na pumunta. Samantala, si Balmit ay mahigpit na nagsasanay sa rooftop, nagbibilang ng mga pag-uulit habang siya ay nag-eehersisyo, ngunit ang mga pag-iisip tungkol sa Africa ay gumugulo sa kanyang isipan. Pagkatapos, lumapit si Juna, agad siyang pinapraktes ni Balmit ng malapitang labanan sa kanya at natukoy ang maraming kahinaan sa kanyang diskarte. Ang pagtalon sa malapit na labanan ay nagiiwan sa buong katawan na mahina. Kinabukasan, habang hinihintay si Men-Ami, nakasalubong ni Kuko ang kanyang sekretarya na si Marlin. Humingi ng paumanhin si Marlin kay Kuko, na ipinaliwanag na muling pumunta si Men-Ami sa kabundukan. Si Kuko ay hindi partikular na naabala, ngunit narinig mula kay Marlin na kamakailan ay nakilala ni Men-Ami ang dalawang individual na Chino. Naniniwala si Marlin na si Men-Ami ay walang muwang, habang ang mga intensyon ng dalawang Chino na ito ay nanatiling hindi malinaw, na nagdulot ng kanyang matinding pag-aalala. Naintriga si Kuko at dinala si Juna sa isang lokal na eksibisyon ng armas, na nagpakita ng maraming lokal at kanluraning armas. Sinabi ni Kuko kay Juna na habang ang mga sandata ng kanluran ay kasalukuyang may kalamangan, ang hinaharap na tanawin ay hindi tiyak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong nila si Carrie, isang kapwa nagbebenta ng armas doon. Si Carrie, nakadalasang sakam sa pera, ay nakakagulat na tumanggi na lumahok sa pagkamkam ng armas sa pagkakataong ito. Agad na nakaramdam ng mali si Kuko at napansin niyang pumasok si Chang. Gulat man ay binati siya ni Kuko. Inimbitahan siya ni Chang sa hapunan ng gabing iyon, na nakangiting tinanggap ni Kuko. Kaagad pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang koponan na maghanda sa buong kagamitang panlaban. Samantala, pinangunahan ni Lim si Juna at ang iba pa patungo sa mga bundok ng Niebe para sa isang misyon na protektahan si Men-Ami, na may mga utos na alisin ang anumang pagtutol na makatagpo. Sabay-sabay, dumating si Karen sa Maninyebe na bundok kasama ang mga mersenaryo, na nagbabalak na pumaslang ng mga kaaway upang ipaghiganti ang mga kasamahan sa koponan na pinaslang ni Casper. Habang sumusulong ang grupo ni Juna sa Niebe, ang kanyang mga instinct sa larangan ng digmaan ay nag-alerto sa kanya sa panganib. Tinawag niya ang pangalan ni Men-Ami habang nagpapaputok ng probang shots. Binalaan ni Karen ang kanyang mga kasamahan sa koponan na huwag ilantad ng walang ingat ang kanilang mga sarili, ngunit hindi siya pinansin ng mga walang muwang na kasama. Talagang tinapos sila ng probang shot ni Juna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinaputukan ni Karen ang walang isip na kakampi. Ang figure ni Karen na nakatayo sa snowdrift ay nakita ni Balmit, na agad na nag-trigger ng mga alaala ng kanyang nakaraan, nang mawala ang isang mata niya. Ang ekspresyon ni Balmit ay naging lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito,
Nakikipag-usap pa rin si Chang kay Kuko sa hapunan, ngunit labis na nag-aalala si Yugo sa kalagayan ni Kuko at kailangang pigilan siya sa pag-inom ng alak, lalo na't ang etika sa pag-inom ni Kuko ay napakahirap. Kasabay nito, si Scarecrow ay nagtanim ng mga kagamitan sa pakikinig sa kanilang silid ngunit natuklasan na sila ay nag-uusap lamang ng mga walang silbing bagay. Habang napuno ng tawanan ang setting na ito, sa kabilang panig, ang mga puwersa mula sa magkabilang paksayon ay nakikibahagi na sa labanan sa Manyabe na bundok. Umatake si Balmit gamit ang kanyang baril at matagumpay na nakaharap si Karen. Tinanong niya si Karen kung sino ang nagturo sa kanya ng partikular na estilo ng labanan, ngunit tumanggi si Karen na makipag-usap sa kaaway. Dahil dito ay mahigpit na nag-away ang dalawa. Si Men-Ami sa kampo ng bundok ay hindi rin makatulog dahil sa putok ng baril, sa pagdududa na maaaring mga taong dinala ni Kuko. Siya ay bamantong hininga na sa tuwing may mga sandata, ang kanyang kalayaan ay naglalaho, kahit na gusto lang niyang magdisenyo ng mga laruan, at itutulak siya ng mga kagpasulong. Ang kanyang pakikasama sa mga nagbebenta ng armas at ang Taishanhai Company ay bahagyang nagmula sa isang hindi maiiwasang kapalaran, at bahagyang dahil inanyayahan siya ni Chang na kumain. Tungkol naman sa ambisyon ni Kuko, nakita niyang nakakaintriga ito. Sa ibang lugar, mukhang magkasundo sina Chang at Kuko pero talagang nag-aaway. Nagbago kaagad ang ugali ni Kuko pagkainom. Sinimulan ni Chang ang pag-uusap tungkol kay Men-Ami, na naniniwalang magkatugma ang mga pananaw nila ni Kuko, at nag-alok ng tulong kung kailangan ito ni Kuko. Samantala, sina Balmit at Karen ay nakatutok sa matinding labanan. Natiyak ni Balmit na konektado si Karen sa taong hinahanap niya ang lalaking iyon mula nang umalis sa larangan ng digmaan ilang taon na ang nakalilipas, at ngayon ay nasaksihan niya ang parehong pamamaraan ng pakikipaglaban pagkaraan ng napakatagal na panahon. Sa pamamagitan ng obserbasyon, inakala ni Juna na ang mga tauhan ni Karen ay maaaring mga urban security guard na walang karanasan sa labanan sa bundok, dahil agad silang tumayo ng makarinig ng putok ng baril. Iminungkahi niya na ang lahat ay maglaro ng sawi, na hinuhulaan na ang mga kalaban na ito ay hindi maaaring hindi tumayo, na nagpapahintulot sa mga nakatagong kaalyado na paputukan sila. Sa katunayan, sa sandaling huminto ang putok ng baril, nagsimulang tumingin ang mga tauhan ni Karen upang mag-obserba, eksakto tulad ng inaasahan ni Juna. Samantala, nagkunwaring pumunta si Kuko sa restroom. Inutusan ni Scarecrow ang isang teammate na sundan si Kuko, ngunit umakyat si Kuko sa toilet stall at hinarap ang babaeng ahente na may codename na Chocolate, na nakangiting inutusan siyang maghatid ng mensahe kay Scarecrow, lumabas sa negosyo ng ibang tao kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay. Sa oras na ito, nakuha ni Balmit ang kalamangan. Napansin niyang ang mga pag-atake ni Karen ay lalong kahawig ng estilo ng lalaking iyon. Bagamat may kakayahang kontrahin, hinanggad pa rin niyang malaman ang pagkakakilanlan ng lalaking minsan niyang nakalaban, ang pagkawasak ng kanyang unit ay nagmula sa sarili niyang kahinaan, mga salitang itinuro niya sa loob ng kanyang nakaraan. Tinapik-tapik ni Lim ang ulo ni Balmit, sinabing ang kanilang layunin ay alisin ang mga kaaway, hindi ang pagkuha ng mga bilanggo para sa interogasyon, ang gayong mga aksyon ay hindi naiiba sa mga bandido. Sa wakas ay nagsalita si Karen, na inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang tenyente ng PLA. Ang taong tumalo kay Balmit ay malamang na may kaugnayan sa PLA dahil 5 pangunahing tagagawa ng armas ay kaanib ng estado. Gayunpaman, ang kanyang pangkat ay binubuo ng mga lokal na mersenaryo, hindi mga sundalo. Nagtagumpay si Chocolate sa paghimok kay Scarecrow na umatras. Parehong nakatanggap sina Kuko at Chang ng mga tawag mula sa mga kasamahan sa koponan, malinaw na natututo tungkol sa labanan sa bundok. Galit na galit si Chang pagkaalis ni Kuko. Natiyak ni Kuko ang hindi pakikialam ni Scarecrow sa pamamagitan ng pag-aayos ng sasakyang panghimpapawid para sa kanilang ligtas na pag-alis, lalo na't matagal nang na-detect ni Chang sina Scarecrow at Chocolate. Sa ilalim ng proteksyong escort ni Kuko, sa wakas ay nakita ni Men-Ami ang mga paru-paro na gusto niyang makita. Habang nanguhuli ng mga paru-paro, nakita niya si Juna. Matagumpay nilang naibalik si Men-Ami. Kinabukasan, isang matino na si Kuko ang dumating upang harangin si Men-Ami, at natuklasan lamang na si Men-Ami ay pumuslit muli, sa pagkakataong ito ay patungo sa dalampasigan upang maghanap ng mga kabibi. Gayunpaman, nag-iwan si Men-Ami ng isang liham na nagsasaad na ang mga pundasyong teorya para sa sandata ay kumpleto.
Ikinalungkot ni Coco na ang paglalakbay na ito sa Africa ay talagang hindi pinalad, isang obserbasyon na hindi maaaring hindi sumang-ayon si Balmit. Ang kanilang susunod na destinasyon ay nakatakda sa England. Napabuntong hininga si Coco na muling iniwan ang kanyang sasakyan na nakaparada sa entrance ng hotel. Sa kabutihang palad, ang kanilang combat operation ay nagresulta sa 0 casualties. Nang malapit na silang sumakay sa eroplano, gayunpaman, nag-alarm si Juna. Ipinaliwanag niya na napaputukan siya sa lower back. Si Coco at ang kanyang koponan ay mabilis na nagbigay ng mga paliwanag, na pinamamahalaang alisin ang sitwasyon. Inakusahan sila ng mga inis na pasahero na naantala ang lahat at humihingi agad ng tawad kay Coco. Si Balmit, na nakatayo sa malapit, ay galit na galit at hinawakan ang mukha ng lalaki, anong lakas ng loob niyang humingi ng tawad kay Coco. Ang iba ay nagtanong kay Juna kung siya ay natatakot sa operasyon, na nagmumungkahi na alisin na lamang nila ang bala. Sumagot si Juna na hindi siya natatakot sa operasyon, ngunit natatakot siya sa mga iniksyon, pagkatapos ng lahat, siya ay bata pa lamang. Sa nakaraang labanan ng Snowy sa bundok, si Lazaro ang tanging miyembro ng koponan na nasugatan. Si Balmit ay labis na hindi nasisiyahan at ipinadala siya upang magsanay sa mga bundok kasama si Juna. Ngunit ayaw ni Juna na labanan si Lazaro. Kaya sinabi sa kanya ni Coco, ang pagtama kay Lazaro ay magkakamit ng 15 puntos, ang pagkuha ng bandila ay makakakuha ng 30 puntos, at ang pag-abot sa 50 puntos ay makakakuha ng kupon ng pagkain kay Juna. Nagbilang si Juna sa kanyang mga daliri at nagkalkula. Tungkol naman kay Lazaro, hindi naman sa ayaw niyang lumaban, ang kanyang dating propesyonal na pag-uugali ay ang issue. Sinong mag-aakalang si Lazaro ay dating riot police officer. Habang naglalakad siya sa kabundukan, magulo ang isip niya. Maging si Juna ay pinuna siya dahil natatakpan siya ng mga bukas. Iniiwasan pala ni Chanacho na ma-snipe noon hindi dahil sa bilis, kundi dahil nagpakita ng awa si Lazaro. Ang kanyang orihinal na propesyon ay ang pag-aalis ng mga kriminal, hindi ang pag-target sa mga bata or kababaihan. Ngunit ngayon ay nasa ilalim na siya ng utos ni Coco at hindi na niya kayang payagan si Coco na harapin muli ang panganib. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka mag-alinlangan siya kung makakatagpo siya ng isa pang batang tulad ni Juna. Sa sandaling iyon, pinaputukan ni Juna ang sugat sa likod ni Lazaro. Galit na galit, agad na hinabol ni Lazaro si Juna, para lamang mahuli sa bitag ni Juna. Nabitin siya at pinahirapan. Sa sobrang kahihiyan, nangako si Lazaro na magsasanay ng seryoso. Kinabukasan, maagang bumangon si Coco at dumiretso sa London Embassy kasama si Balmit. Doon nila nakilala si Amelia, ang public-facing artist para sa arms dealer. Hindi lang siya napakaganda, nakakausap niya si Coco nang walang kahirap-hirap. Sinabi ni Coco kay Juna na ang babaeng ito ay isang kakilakilabot na figure. Sa oras na dumating siya sa eksena, ang mga potensyal na kasosyo ay naipanalo na ni Amelia. Originally isang opera singer, si Amelia ay nagpakasal sa isang mayamang negosyante dahil sa kanyang kagandahan. Matapos masawi ang negosyante, nag-iwan siya ng malaking pamana at koneksyon. Gamit ang mga ito, matagumpay na naka-network at naloko ni Amelia ang mga lalaking iyon. Sa pagkakataong ito, ang mga bagay na kanilang ibinebenta ay mga drone ng militar. Ang mga makinang ito ay hindi mapapagod or magdudulot ng mga casualty. Hindi nagtagal, isang pinuno ng isang organisasyon ang pinaslang ng isa. Ang hinaharap ng digmaan ay malamang na pag-aari ng gayong mga makina. Lumapit din si Chocolate at nag-abot ng impormasyon kay Coco. Binigyan siya ni Coco ng brilyante at hiniling na tulungan siyang pigilin ang kanyang mga kaaway. Natagpuan ito ni Chocolate na mahirap, ngunit binigyan siya ng labis na kabayaran. Nang makahanap si Coco ng bagong potensyal na kapareha, natuklasan niyang nakakuha na ng deal si Amelia. Matapos harapin ang mga pag-urong kasama ang ilang magkakasunod na potensyal na kasosyo, lahat ay inayos ni Amelia, si Coco, na gustong i-promote ang mga drone, ay kailangang maghanap ng mga dating nakikipagtulungang mangangalakal. Talagang nakilala na ng mangangalakal na iyon si Amelia. Ipinaalam niya kay Coco na nailik niya ang plano ni Coco sa mga pahayagan. Alam ni Amelia ang plano ni Coco at sinabi ng publiko na ang mga drone ay ibibigay ng hindi direkta mula sa Italia, habang sa katotohanan, ibibigay ang mga ito sa pamamagitan ng mga nakal ang channel, na pinapanatili ang reputasyon ng lahat.
Gayunpaman, malawak ang network ni Amelia, ang mga makapangyarihang tagalabas ay halos hindi kayang pabayaan ang mga lokal na nananakot. Gayunpaman, may sariling plano si Kuko. Balak niyang hamampas sa hindi inaasahang hakbang. Kaya, nagkunwari siyang nagpapalabas ng mga tao, pagkatapos ay ginugol niya ang susunod na 3 araw sa pagpapanggap na mga tawag sa telepono sa labas ng mundo, na sadyang hinahayaan ang mga nasasakupan ni Amelia na makarinig. Pagkatapos ay inihayag niya na aabandonahin niya ang plano sa promosyon. Gaya ng inaasahan, ang pag-uusap na ito ay talagang naharang ng mga tao ni Amelia. Ngunit si Amelia, na kumilos mula pagkabata, ay agad na hinatulan na peke ang dialogue ni Kuko at hinulaan ang isang mabangis na counterattack na babuoin. Gayunpaman, hindi pa rin nila natukoy kung sino talaga si Chocolate, na nakikipag-usap kay Kuko, lalo na't si Chocolate ay kabilang sa CIA, ang kanyang katalinuhan ay mahirap masubaybayan. Dahil sa hinalang gawa-gawa ni Kuko, partikular na binisita ni Amelia ang opisyal ng militar na orihinal na balak bumili ng mga drone ni Kuko. Samantala, nakatanggap si Kuko ng mensahe mula kay Lazaro, pansamantalang itinigil ng Estado ang mga pag-atake sa bansang A. Gayunpaman, sinabi ni Kuko na ang mga hukbo ay hindi madaling pakilyusin, ang damdamin ng tao ang pinagmumulan ng mga source. Pagkatapos, habang nakikipag-usap si Amelia sa Teniente Coronel, bigla siyang nakatanggap ng balita na bumili ng drone ang Germany. Agad siyang tumayo, humihingi ng negosasyon kay Kuko. Napagpasyahan ni Amelia na ito ang ganting atake ni Kuko. Ang mga armas ay tiyak na ganoong mga bagay, kung ang iba ay nagmamay-ari nito, ang sariling panig ay dapat din. Kaya, ang lahat ng mga paksayon ay ganap na nagpakilos. Nagmamadaling bumaba si Amelia, hindi inaasahan na nagpadala si Kuko kay Chocolate para makipag-negotiate sa Germany. Sabay-sabay, bumalik ang kanyang collaborator sa takot, ang kanilang punong tanggapan ay nahaharap sa kaguluhan sa ekonomiya, na may isang bagong kumpanya na sumusubok sa pagkuha. Napagtanto ni Amelia na hindi lamang ito ang ganting atake ni Kuko kundi isang pagtatangka na tapusin sila ng lubusan. Sa huli, maaari lamang niyang tawagan si Kuko upang ayusin ang isang pagpupulong. Nagkita ang dalawa sa isang abandonadong pabrika. Tinanong ni Balmit kung armado sila, tulad ng mga sniper. Napangiti si Amelia at umiwas sa usapan, sinabing ang bodyguard lang niya ang may dalang baril bilang proteksyon. Gayunpaman, matagal nang nakita ni Lazaro ang sniper sa itaas. Naniniwala si Hugo na maaaring hindi ito mga tao ni Amelia ngunit posibleng isang executive mula sa bansang B na nakikipagtulungan kay Amelia, na maaaring nagpadala ng isang tao sa galit na paghihiganti pagkatapos ng pag-atake ng stock. Sinabi ni Kuko na ang mga nagbebenta ng armas ay dapat na malaman kung ano ang kanilang ibinebenta. Ngunit alam ni Amelia na ito ay mapanganib, ngunit nagbenta siya ng mga armas para lamang sa kasiyahan, nang walang iba pang tinatawag na mga prinsipyo ng kita. Nang makita ang kahusayan ni Kuko, itinuturing niyang kapansin-pansin ang gayong kalaban. Pagkatapos ng pag-uusap, idineklara ni Amelia na ititigil na nila ang mga operasyon at malungkot na humingi ng reconciliation kay Kuko, umaasang pipigilan ni Kuko ang mga pag-atake ng stock. Ngunit walang intensyon si Kuko na pakawalan sila ng ganoon kadali. Ang magkabilang panig ay nagsimulang makipag-negotiate sa presyo ng stock. Gayunpaman, ang kinatawan na ipinadala ng kumpanya ay nawalan ng pasensya, sila ay nagpapasya sa kapalaran ng kumpanya sa loob lamang ng ilang mga salita, at agad na iniutos na paputukan si Kuko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang itinataas ni Kuko ang kanyang kamay, pinaputukan at napaslang ni Lazaro ang nakatagong sniper. Natigilan sandali si Amelia ngunit mabilis na nakabawi, dahil pinayagan siya ni Kuko na muling bilhin ang mga stock sa 5% na premium. Tinanong ni Balmit si Kuko kung bakit niya ito ginawa. Ipinaliwanag ni Kuko na promising talent si Amelia, ayaw niyang makatagpo muli ng ganoong kalaban. Karaniwang hindi ngumingiti si Juna, ngunit lalo na natutuwa si Kuko sa pagtawa dahil palagi siyang gumagamit ng mga ngiti upang ikubli ang kanyang intensyon. May inihatid pa lang si Juna kay Kuko nang mapaglarong inihagis siya ng kanyang mga kasamahan sa dalampasigan, at hindi niya inaayawan ang ganitong buhay. Ang grupo ay nagbabadya sa araw sa tabi ng dalampasigan. Sinadya ni Tuho na tumingin kay Balmit kasama si Lazaro ngunit naunahan ito ni Rinato, na nagkunwaring nagmamasahe habang aktwal na kumikilos ng hindi disente. Alam ni Tuho at Lazaro na darating ang kalamidad.
Pagkatapos, sinipa ni Balmit si Minato na lumipad. Samantala, lumalangoy pa rin si Kuko sa dagat kasama si Juna, na namula ng matangkad dahil sa saya. Nang gabing iyon, kailangan pa ring dumalo ni Juna sa science class. Si Maui, isang miyembro ng kanilang koponan, ang kanyang instructor. Noon lamang nalaman ni Juna na si Maui ay may pamilya, asawa at anak sa kanyang sariling bayan. Tila si Maui lang ang pamilyado sa buong unit. Si Lim ay nagpakasal ngunit paulit-ulit na nagdiborsyo, palaging kasama ang parehong tao, si Chiquita, ang malakas na babaeng bodyguard sa tabi ni Casper. Sa orihinal, ang dalawang ito ay naging bodyguard para sa ama ni Kuko, ang isa ay naiulat na hindi matalo sa malapit na labanan, ang isa ay hindi mapapantayan sa mahabang hanay. Para kay Maui, hindi siya kasing lakas ni Lim, isang ordinaryong artillery lamang. Hindi pa siya nakakita ng aktwal na labanan, kadalasan, nag-training siya sa loob ng unit. Ang mga aksidente ay paminsan-minsang sanhi ng pagkasawi ng mga sundalo, at siya ay pinaalis sa kadahilanang ito. Habang gumagala siya sa mga lansangan na nagpupumilit na mabuhay, pinapasok siya ni Kuko. Nagsinungaling siya sa kanyang anak tungkol sa pagiging militar pa rin, kahit na siya ay naging pribadong sundalo ni Kuko. Marapat na banggitin na mas mataas ang sahod ni Kuko kaysa sa kanyang sahod sa militar. Ipinagtapat ni Maui ang kanyang kasinungalingan kay Kuko noong panahong iyon, ngunit wala siyang pakialam, pagkatapos ng lahat, ang trabahong ito ay talagang hindi karapat-dapat na ipagmalaki. Ngunit umaasa siyang hindi labis na uubusin ni Maui ang kanyang sarili sa pagkakasala, dahil ang pagkakaroon ng mga kasama ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Sa sandaling iyon, tumawag si Kuko upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa pagkain. Noon lang napagtanto ni Maui na nakalimutan niyang turuan si Juna. Ang kanilang susunod na misyon ay nangangailangan ng paglipad, at nakakuha na sila ng route clearance. Gayunpaman, nagreklamo si Lim na ang bawat paglipad kasama si Kuko ay nagtatapos sa problema. Totoo nga, isang issue din ang nagpakita sa pagkakataong ito. Ang paglipad ay biglang kinakailangan upang mapaunlakan ang isang internasyonal na pangkat ng medikal, mga doktor na walang hangganan. Hindi makatanggi si Kuko dahil naglabas na ng utos ang punong tanggapan. Hindi nagtagal, lumipad ng maayos ang eroplano. Nakipag-usap si Juna sa isang babaeng doktor mula sa medical team. Pero pinatawag ni Kuko si Juna sa cabin para ipakita sa kanya ang view mula sa cockpit. Iyon ang unang pagkakataon na makakita ng malinaw si Juna, na pinupuno siya ng kagalakan. Ang kanilang destinasyon ay kilala bilang powder keg ng Europa. Dalawang pambansang simbolo doon ang nagmungkahi ng tinatawag na ethnic cleansing, na ginagawang isang buhay na impyerno ang rehiyon. Ang anak ng mataas na opisyal ng bansang ito ay higit na masama, pinamunuan niya ang kanyang mga tropa na gumawa ng mga krimen sa maraming bansa, nang maglaon ay pinagsamantalahan ang katayuan ng kanyang ama upang maiwasan ang mga kahihinatnan. Nagsasagawa ng negosyo si Kuko sa regular na hukbo ng bansang ito habang dinadala ang mga internasyonal na doktor na ito. Ang mga doktor ay hindi nakaramdam ng takot, na hinimok ng kanilang idealistang misyon, iligtas ang mga biktima ng karahasan at ilantad ang katotohanan sa mundo. Ang mga pangkat na tulad nila ay madalas na nahaharap sa puot mula sa mga lokal na puwersa. Ang pagdadala sa kanila sa transaksyong ito ay likas na mapanganib, kaya sa panahon ng mga inspeksyon, ang mga doktor ay kailangang itago. Ayon sa plano, susuriin lamang ng mga inspektor ngunit hindi ilalabas ang mga kargamento na nagtatago sa mga doktor. Ngunit sa panahon ng inspeksyon, ang tenyente ay humingi ng dagdag na suhol. Magalang na tumanggi si Kuko, dahil alam niyang ang mga karagdagang pagsusuri ay nanganganib sa pagkakalantad. Sa sandaling iyon, kumaway si Kuko kay Maui. Kabilang sa mga kargamento na inihatid sa pagkakataong ito ay ang mga dating kasama ni Maui, na pumukaw ng ilang nostalgia sa kanya. Inatasan siya ni Kuko na maghanda kaagad sa paglikas matapos masiguro ang mga dokumento, at may naramdaman siyang hindi magandang bagay tungkol sa base na ito. Sa katunayan, ang pang-anim na pandaman ng isang babae ay napatunayang malakas. Dumating si Drajin, ang anak ng mataas na opisyal na nabanggit kanina. Ito ay hindi malinaw kung paano siya nakakuha ng katalinuhan, ngunit nang malaman na ang eroplano ni Kuko ay may isang medical team, hiniling niyang siyasatin ang cargo hold. Natural na tumanggi si Kuko, na binanggit ang kanilang pakikipagtulungan sa regular na hukbo. Ganap na binaliwala ni Drajin ang partnership na ito,
malupit na pinahirapan ang pinuno ng kooperatiba at inutusan ang kanyang mga tropa na palibutan ang grupo ni Kuko. Sumenya si Kuko, at lahat ay nag-activate ng kanilang team comms. Ang orihinal na katapat sa kalakalan ay nilayon na hayaang umalis si Kuko ng malaya, ngunit pinalibutan sila ng mga puwersa ni Drojin at nagplanong mag-film ng video ng pagpaslang para sa online release, na naglalayong pigilan ang iba pang internasyonal na mga doktor na dumating. Ang pinuno ng pangkat ng medikal sa eroplano ay nadama na may pananagutan sa pagdadawit kay Kuko at sinubukang makipag-ayos kay Drojin. Gayunpaman, nakalimutan niya ang kanilang kawalan na napatunayang pagtatago, at maaaring ay dismiss ni Kuko ang claim. Kinumpirma ng pagkilos na ito na nagdala siya ng mga internasyonal na doktor. Para kay Drojin, ang mga doktor na gumagamot sa kanyang mga kaaway ay mga kaaway mismo. Habang naghahanda siyang tapusin ang pinuno ng medikal, biglang hinampas ni Lim ang baril ni Drojin at binasag ang kanyang mga ngipin gamit ang tilt ng rifle, pagkatapos ay tinanong si Kuko kung ano ang susunod na gagawin. Nagalit si Kuko, na pagpasyahan na ang tanging pagpipilian nila ay alisin ang lahat ng milisya na naruroon. Agad nagpaputok sina Juna at Balmit. Ang regional commander ng regular na hukbo ay nabigla, hindi siya maaaring makialam ng hindi nakakasakit sa magkabilang panig. Ang mga internasyonal na doktor ay nakahandusay, nanunood ng labanan na kinakabahan. Ang sinumang naliligaw na sundalo na magtangkang salakayin si Kuko ay agad na pinaslang ng mga nakapaligid sa kanya. Sa sandaling iyon, itinali ni Drojin ang pinuno ng pangkat ng medikal sa isang sasakyan. Napansin ito ni Juna at naghanda sa pag-atake, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napigilan siya ni Kuko. Kasunod nito, inalis ng iskwad ang lahat ng militiamen, ang kanilang sariling koponan ay hindi nasawi. Dinurog ni Juna ang video recorder sa ilalim ng paa. Ngayon hindi nila magagamit ang ruta ng hangin. Nadama ni Juna na ang pagpaslang kay Drojin ng mas maaga ay mapipigilan ang problemang ito, ngunit sinabi ni Kuko na ang lalaki ay hindi nararapat sa pagpaslang ni Juna, at sinadya ang pagpapalaya kay Drojin. Dahil nakaharang na ngayon ang mga ruta sa himpapawid, ang nakatakas na Drojin ay tiyak na hindi susuko, malamang na mag-rally siya ng mga bagong tropa para habulin sila, na posibleng maglunsad pa ng mga missile. Kaya, nag-brainstorm ang koponan ng mga solusyon. Sinulyapan ni Maui ang 122mm na artillery, sinabing maaari nitong sirain ang mga missile launcher. Pagkatapos ay muling binili ni Kuko ang isa pang 122mm na artillery na piraso, na nangangako sa regular na hukbo ng 20% diskwento sa susunod, na muling nanag sa kanilang commander. Gayunpaman, matagumpay nilang nakuha ang artillery. Sa ilalim ng direksyon ni Maui, isinakay nila ito sa eroplano. Sa ibang lugar, tinawag ni Drojin ang kanyang mga puwersa, hinihiling na paputukan nila ang eroplano ni Kuko pagkatapos ng paglipad. Itinuring siya ng pinuno ng medikal na lubos na walang utak, nalilito na sinusundan ng sinuman ang gayong tao, malinaw na isang layaw na walang alam na pinaglalaroan ng kanyang pamilya. Sinagot ni Drojin na pagkatapos na alisin si Kuko, haharapin niya ang pinuno ng medisina at gagawing takot sa kanila ang mundo. Noong panahong iyon, ang militia ni Drojin ay naglagay ng mga rocket launcher, na nagmamasid sa paglipad ni Kuko mula sa malayo. Sa paglipad ng eroplano, nag-activate ito ng mga infrared countermeasures upang maiwasan ang missile lock-on. Ito ay natakot sa lahat ng sakay dahil imposible na ang pag-iwas. Sa ibaba, nagsimulang magpaputok ang mga sasakyang missile. Inutusan ni Kuko ang piloto na umakyat ng matarik at mag-deploy ng mga decoy flare. Habang nag-reload ang kaaway, nakalibrate na ni Maui ang 122mm na artillery. Inutusan niya ang lahat na takpan ang kanilang mga tainga at ibuka ang kanilang mga bibig. Sa sandaling iyon, tinawag din ni Kuko si Scarecrow at natuwa si Chocolate sa tabi niya. Sinabi ni Kuko kay Scarecrow na nakita niya si Drojin. Agad na natuwa si Scarecrow, pagkatapos ng lahat, si Drojin ay mayroong 5 milyon na pabuya. Inalok ni Kuko na ibenta ang intel ni Drojin sa halagang 5 milyong yuan. Kung mahuli nila si Drojin, habang hindi makukuha ni Scarecrow ang pera, makakakuha siya ng kredito. Gayunpaman, tumanggi si Scarecrow dahil pinahahalagahan niya ang yaman higit sa lahat. Pagkatapos ay tinawagan ni Kuko si Chocolate, na agad na sumang-ayon sa deal dahil gagawing simple ni Kuko ang pagkuha. Nang maglaon, dinala ni Kuko ang medical team malapit sa isang refugee camp.
Lubos na pinahahalagahan ng babaeng doktor ang tulong ni Kuko, nangako na ililipat ang natitirang pondo sa kanyang account. Nangako rin si Kuko na kukunin ang medical leader. Pagkatapos ay tumawag si Kuko sa punong tanggapan upang kumpirmahin kung ang kanyang ama ang nag-utos ng escort mission. Inamin ng punong tanggapan na nilalayo nilang kunin ang pabor sa pamamahala ng medikal na organisasyon at pamunuan ng CIA sa pamamagitan ng pagsamantala sa pagkakataong ito, dahil ang CIA ay makakakuha ng kredito para kay Drugin, at si Kuko ay makakatanggap ng bonus. Samantala, si Scarecrow ay humiling ng mga espesyal na puwersa. Ipinadala ni Kuko si Lim kasama ang dalawang kasamahan upang hulihin si Drugin. Kapag ang isang taong nakakalimutan ang sitwasyon ay nagpakita na armado ng husto, walang paksayon ang hahayaan siyang umalis ng buhay. Kaya, natagpuan ni Drugin ang kanyang sarili na napapalibutan ng maraming puwersa. Kinuha ni Lim ang kanyang dalawang tauhan upang simulan ang mga operasyon. Pagkatapos ay napagtanto niya nang may pagtataka na ang tungkulin sa pag-clean up ay palaging nahuhulog sa kanilang tatlo. Gumamit sila ng mga landmine para harangin ang convoy ni Drugin. Nahanap din ni Lim ang landas ng pinuno ng medikal. Sa pagkumpirma ng kanyang kaligtasan, ang pangkat ng medikal ay nagsaya, labis na nagpapasalamat sa tulong ni Kuko. Ngunit nag-aalala ang babaeng doktor na baka maging katulad ni Kuko ang mga nakalaban nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatawa si Kuko. Si Scarecrow, na nabigong masubaybayan si Drugin, ay nag-aatubili na binayaran ang intel para lamang matuklasan na iniwan ni Kuko si Drugin na nakagapos at walang magawa sa isang open field, na nagudyok maging si Chocolate na mamangha sa gawa. May maliit na assignment ang squad ni Kuko ngayong linggo, ngunit sa susunod na linggo ay inatasan silang maghatid ng mga missile para sa isang tao. Napansin ni Kuko ang patuloy na paglayo ni Balmit. Kamakailan, paulit-ulit na napapanaginipan ni Balmit ang lalaking nag-iisang nagtanggal sa buong unit niya. Noong napaslang ang buong unit, siya lang ang nakaligtas. Matapos bumalik sa kanyang tinubuang bayan, si Balmit ay nahaharap sa malawak na mga debriefing at hinala mula sa kanyang bansa, at noon niya nakilala si Kuko. Bagamat mahal na mahal niya si Kuko, kapansin-pansing mahirap ang kanilang unang impresyon sa isa't isa. Walang kahirap-hirap na isiniwalat ni Kuko ang background ng pamilya ni Balmit. Ang kanyang buong pamilya ay binubuo ng mga tauhan ng militar. Nakamit ni Balmit ang kanyang ranggo sa murang edad, at ang kanyang mga personal na kakayahan ay kakilakilabot. Binigyan siya ni Kuko ng dalawang pagpipilian, dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, imposibleng bumalik sa militar, ngunit ang pag-uwi ay maaaring isailalim siya sa isang politikal na kasal. Malinaw sa ekspresyon ni Balmit na gusto niyang mahanap ang kaaway na iyon. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Kuko na sumali sa pangkat, na nangangakong tutulong sa paghahanap ng kanyang kaaway at sumang-ayon si Balmit. Kinakalma ang sarili, nagpaalam siya sa natutulog na si Kuko at tumalikod na para umalis. Sa ibang lugar, isang trio ng mga asasin ang nag-alis ng isang organisasyon ng gang at nag-iisip na magretiro upang magbukas ng isang restaurant. Ang kanilang susunod na misyon ay nag-alok ng labis na kumikitang mga gantimpala, na nagpapahiwatig na hindi ito madaling target. Ang target nila ay si Kuko. Samantala, nagising si Kuko na parehong nawawala sina Balmit at Juna. Sumakay si Balmit ng sasakyan sa dalampasigan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinundan ni Juna. Sinubukan ni Balmit na himukin si Juna na bumalik, ngunit tumanggi siya. Dumating siya para sa kapakanan ni Kuko, na naniniwalang hindi na babalik si Balmit. Nagpumilit siyang maghintay hanggang sa matapos ni Balmit ang kanyang misyon para sabay silang makabalik. Nahulaan niya na ang mga kaaway ni Balmit ay malamang na grupo mula sa South Africa na nakatagpo nila, at lihim na inutusan ni Balmit si Chocolate na imbestigahan sila sa likod ni Kuko. Ipinahayag ni Juna na tutulong siya sa kabila nito. Napabuntong hininga si Balmit, na nagsasabing kailangan niya ng mas maraming oras para makapag-isip. Sa ibang lugar, nakuha ng trio ng mga asasin ang file ni Kuko at laking gulat nila nang matuklasan na kasama sa squad ni Kuko ang mga dating miyembro ng Delta Force, mga veterano ng digmaan, at mga tauhan ng puwersa sa pagtatanggol sa sarili. Napagtanto ni Lilia na ang tanging miyembrong hindi militar ay talagang nagmula sa mafia. Kaya, napagpasyahan nilang puntiryahin muna itong dating miyembro ng mafia. Kasabay nito, nakiusap si Karen kay Chang na ibalik siya. Bagamat si Chang ay tila chairman ng Tation High Company,
ang mga tunay na nakatataas ay hindi na nais na gamitin si Karen. Noong una ay sumali si Karen sa organisasyon para lamang kay Chang, nakitang kahanga-hanga ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Pero kung aalis siya ngayon, mawawalan siya ng dahilan para lumaban. Samantala, lumapit si Coco kay Chocolate para sa impormasyon tungkol kay Chang. Ibinunyag ni Chocolate na nag-iisang inalis ni Chang ang buong squad ni Balmit ngunit kalaunan ay natapakan ang isang landmine sa panahon ng isang misyon, na nasugatan ang kanyang paa. Sa orihinal, si Chang ay isang masugid na mahilig sa labanan, na makikita sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pinsala, siya ay muling nagpakita sa South Africa na nagsasagawa ng mga pakikitungo sa anino. Sa asensya, pinangasiwaan ng Tation-Hai Company ang lahat ng maruruming gawain, ngunit halos walang iniwan na katibayan sa publiko. Alam ni Chocolate na ang pagtulong kay Balmit ay magdudulot ng galit ni Coco ngunit gayunpaman ay inulit niya ang eksaktong mga salita ni Balmit, nagpahayag ng matinding pasasalamat si Balmit kay Coco sa pagpapalawak ng kanyang mundo, at ngayon ay naghahanda na siyang maghiganti sa kanyang kaaway. Sa sandaling iyon, sina Balmit at Juna ay patungo sa Chinatown. Binalaan sila ng isang lokal na driver laban sa paglapit sa lugar na iyon nang walang ingat, dahil ang mga tagalabas ay agad na matutukoy. Samantala, nagsasagawa ng transaksyon ng baril si Coco sa isang maliit na team. Tinukoy ng plano ang isang cash na pagbabayad, ngunit ang grupo ay hindi inaasahang gumawa ng narcotics sa halip. Hindi lamang ipinagbawal ang mga nagbebenta ng armas sa pagkakasangkot sa bawal na gamot, ngunit ang walang ingat na individual na ito ay dumiretso din sa linya ng pagpapaputok ni Coco. Sa pagharap sa mga traffickers, walang awang nagpaputok ang pangkat ni Coco. Mula sa malayo, palihim na nagmamasid ang tatlong asasin. Napansin ng kanilang pinuno na si Donnie na nagpakita na wala si Balmit at itinuring itong isang pangunahing pagkakataon, na agad na nag-abiso kina Lilia at Greg. Sa sandaling ito, ang pangkat ni Coco ay nagtatapon ng mga katawan. Naramdaman ng ilan sa loob ng squad na masyadong impulsive ang pagkilos ni Coco. Pinaalalahanan din ni Lim si Coco na huwag masyadong mag-isip tungkol kay Balmit, at ipinapayo na kahit na nag-aalala, pinakamahusay na huwag ipakita ito, bilang kanilang pinuno, dapat siyang manatiling walang awa. Kung wala ang diskarteng ito, hindi siya maaaring mag-utos ng awtoridad sa mga subordinate. Binawi ni Coco ang kanyang ngiti at piniling bumalik sa hotel para mag-shower. Naghanda ang squad na magsagawa ng mga armadong patrol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili ng assassin trio ang sandaling ito para umatake, na nagpaplanong alisin ang dating miyembro ng mafia sa ilalim ng takip ng gabi at umatras sa loob ng 2 minuto. Nagsimula agad si Coco ng roll call sa dilim at nang tawagin niya ang pangalan ng dating miyembro ng mafia, walang sumasagot. Noong una, si Hugo ay isang driver para sa mafia, ang kanyang dating organisasyon ay nagtangkading makipagkalakalan ng gamot kay Coco. Gayunpaman, pinaslang ni Coco ang buong grupo ng mafia, si Hugo lamang ang binuhay, dahil sa sandaling gumawa ng gamot ang kanyang amo, si Hugo ay tumalikod ng may pagkasuklam. Dahil dito, iniligtas ni Coco ang kanyang buhay. Gusto niyang malaman kung bakit ganoon ang reaksyon ni Hugo. Simple lang ang dahilan, napaslang sa gamot ang nakababatang kapatid ni Hugo, pero hindi niya ito isiniwalat kay Coco. Noong panahong iyon, si Hugo ay isang ordinaryong driver lamang, ngunit nakilala ni Coco ang kanyang potensyal at kinuha siya. Ngayon, 2 asasin ang nagtangkang tambangan siya. Si Lim ay nahuli at nawalan ng kakayahan, ngunit hindi inaasahang hinarang ni Hugo ang pag-atake ng asasin. Mabilis na bumangon si Lim para maghatid ng mga follow-up na shot. Pagkatapos ay hinawakan ni Hugo ang asasin at bumagsak sa pader, na naghatid ng maraming mabibigat na suntok sa asasin. Ang kanilang kakampi na si Lilia ay nagmamadaling tumulong, tanging si Coco ay nakasandal ng panel ng pinto sa kanya, na nawalan ng malay. Agad na inilayo ni Hugo si Coco at hinabol sila ng assassination team leader na si Donnie. Kinuha ni Hugo ang baril at nagsagawa ng breaking U-turn, na sinalubong si Donnie sa walang tigil na putok ng baril. Tumama ang putok ni Hugo sa hood ni Donnie, na nagdulot ng pagsabog. Nang gumapang si Donnie mula sa pagkawasak, inihagis ni Coco ang isang telepono sa kanyang harapan, na nagpapakitang hinahanap siya ng kanyang mga nasasakupan. Ipinagpalagay ni Donnie na parehong nakatakas, hindi inaasahan na pareho silang nahuli.
Inalok sila ni Kuko ng deal, ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanilang employer, at hahayaan niya silang ituloy ang pangarap ng restaurant. Sa ibang lugar, nilagyan ng gamot ni Balmit si Juna para mawalan ng malay, naghahanda na harapin ang kaaway ng mag-isa. Sa sandaling ito ay napagpasyahan na niya ang kanyang sarili na masawi. Pagkaraan ng 20 minuto, nagising si Juna at agad na sinuri ang kanyang baril bago nagmamadaling lumabas. Nakarating na ngayon si Balmit sa lugar ng Tianhai Company. Ang bagong miyembro ni Chang ay agad na kumilos upang hawakan ang sitwasyon. Sa oras na ito, si Balmit ay nagsagawa ng isang pagpaslang, pinaslang ang lahat ng tao sa kanyang landas gamit ang kambal na sondang. Kahit na ang lahat ng mga kalaban ay may dalang baril, walang nakakatama ng isang putok. Sa wakas, tinamaan ng bala ang damit ni Balmit, na ikinatulala ng sniper, paano niya iyon maiiwasan? Bago pa niya ito maproseso ay pinaputukan na ni Juna ang kanyang ulo. Nakatitig si Balmit sa hindi makapaniwala, nilagyan niya ng pampatulog siya, kaya bakit siya nandito? Itinaas ni Juna ang kanyang sniper rifle, na hinimok si Balmit na umabant habang nagbibigay siya ng covering fire. Sa wakas ay lumaban si Balmit sa inner sanctum kung saan nakasalubong niya si Chang na nagsisindi ng tabako. Ipinahayag niya na ipaghihiganti niya ang kanyang mga nasasakupan. Malamig na tumikim si Chang, nagtatanong kung bakit maghihiganti ang isang tao para sa mga sawi. Hindi naaalala ni Chang ang mga napaslang niya, tanging ang mga nakaligtas sa kanyang mga pag-atake, kasama si Balmit. Binalikan ni Balmit ang labanang iyon sa kanyang mga panaginip araw-araw, ngayon ay maaari na niyang itapon ang mga alaalang iyon. Ngumiti din si Chang, hindi pa siya lumaban mula noong pinsala sa kanyang binti, at ngayon ay nagkaroon na naman siya ng isa pang pagkakataon upang labanan si Balmit. Kasabay nito, nagising si Karen mula sa isang bangungot. Agad siyang naligo, nagpalit ng damit, at dumiretso sa Chinatown para hanapin si Chang, para lang ipaalam na may nangyari. Pagdating niya sa pinangyarihan, nasawi na si Chang, tanging ang punyal ni Balmit ang natitira sa mesa. Nagpatuloy ang walang katapusang siklo ng paghihiganti, ngayon si Karen ay naging kung ano si Balmit noon. Naghanda sina Juna at Balmit na umalis, kahit na ang mga epekto ng gamot ay hindi pa ganap na nawala para kay Juna. Sa pagkakataong iyon, biglang sumugod si Karen at pinaputukan si Juna. Walang pag-aalinlangan na sinangga ni Balmit si Juna. Mapait na umiyak si Karen, nilamon ng puot sa mundong ito. Sa sumunod na sandali ay pinaputukan siya ni Juna at tinamaan. Makalipas ang ilang araw, nagising si Balmit mula sa isang bangungot at nakita si Kuko sa tabi ng kanyang kama. Sa sobrang tuwa, sinubukan niyang yakapin si Kuko ngunit sinalubong siya ng matinding sakit sa kanyang hita at ibabang likod, 2 beses na siyang pinaputukan ni Karen. Sa kabutihang palad, hindi nataman ng mga bala ang mahahalagang bahagi ng katawan, at si Juna ay nagsagawa ng emergency na paggamot sa lugar. Ngunit galit na galit si Kuko, hindi pa talaga nasawi si Karen, ibinalik din siya ni Juna. Bagamat nagising si Karen bago si Balmit, hindi niya siya inatake. Ang galit ni Kuko ay nagugat sa pagbabayad ng kanilang mga medikal na gastusin ng maaga habang kinakailangang itago ang presensya ni Juna. Dahil sa mga aksyon ni Balmit, binansagan si Kuko na isang pasimuno ng pagsugod. Gayunpaman, sinabi niya kay Balmit na matagumpay niyang natulungan ang kanyang nasasakupan na makamit ang paghihiganti. Agad nang ngumiti si Balmit, ipinahayag na pagmamayari na niya ng buo si Kuko. Umalis si Kuko na may kontentong ngiti. Sa kabutihang palad, nauna niyang inutusan si Juna na samahan si Balmit, ang kanyang first aid ay bumili ng mahalagang oras para sa kanyang emergency na paggamot. Iniligtas din ni Kuko ang mga asasin na tumutugis sa kanila dahil isiniwalat nila ang kanilang amo. Nang marinig na nasugatan muli ni Lazaro ang kanyang likuran, bihirang napangiti si Juna.